Isang tanong lang po, Korte Suprema, nasaan kayo? Mga kababayan, may napanood kasi akong vlogger kamakailan. Sabi niya, base raw sa mga tanong na isinangguni niya sa Korte Suprema, ay labag daw sa batas ang mga tinatawag na insertions. Yung mga dagdag na pondo na isinusulong ng mga kongresista at senadoros para sa mga proyekto sa kanilang mga nasasakupang distrito. Ang tanong, bakit sila may proyekto? Hindi ba't ang pagpapatupad ng mga proyekto ay dapat trabaho lamang ng ehekutibo o ng presidente at ng mga ahensya sa ilalim ng executive department? Hindi ba't sila bilang mga mambabatas ay dapat gumagawa lamang ng batas? Hindi gumagawa ng kalsada, tulay o mga flood control? Ayon sa interpretasyon daw ng Korte Suprema, kahit pa magamit ng buo ang 100% o 100% ng pondong galing sa insertions, labag pa rin ito sa batas dahil hindi ito mandato ng lehislatura. Pero ngayon, sa dami ng lumalabas na anomalya, korupsyon at pagnanakaw sa mga pondong ito, bakit tahimik lang ang Korte Suprema? Hindi ba dapat sila na ang nagsasalita, kumikilos, pinapanagot ang mga lumalabag sa batas? Kasi kung hindi sila kikilos, sino pa ang aasahan ng taong bayan? Rampant na, alamat na ang ganitong modus. Parang naging sistema na nga. Parang sinasadya na eh. At ang masakit, parang wala nang pakialam ang mga leader natin. Parang pinagtutulungan na lang tayo mga ordinaryong mamamayan ng executive, legislative at judiciary branches ng gobyerno. Matagal ko nang iniisip bakit may access ang mga mababatas sa mga pondo ng gobyerno. Bakit sila may proyekto sa mga distrito nila? Hindi ba sila ay mga lawmakers? Nagagawa ng batas, hindi mga contractors. Lawmakers nga ba o lawbreakers? Oo, naintindihan kung bakit sila ng budget deliberation, pero hanggang doon lang dapat, di ba? Hindi sila dapat nakikialam sa pagpapatupad ng mga proyekto. Hindi sila engineer, hindi sila project manager, hindi sila dapat may hawak na mga pondo. At ngayon, nasasangkot sila sa mga anomalya. Hindi ko maiwasang isipin, mambabatas pa ba sila o mambabastos na? Sanay na tayong tawagin sila mga buhaya eh. Pero habang tumatagal, parang mas lumalalim ang kahulugan ng bansag na ito sa kanila eh. Kung labag sa batas ang insertions, bakit wala ni isa sa kanila ang nagsasabing, tama na, mali pala ito? Imposibleng hindi nila alam ang matatalino sila eh. Abogado ang iba, pero bakit nila pinipilit nilang huwag unawain ang batas? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa kapangyarihan? Dahil ba sa pansariling interes? O lahat na ng mga kadahilanan ito pumapasok na. At ang Korte Suprema, bakit tahimik? Sila ang may mga pinakamalalalim na kaalaman sa batas. Sila ang may kapangyarihan magpaliwanag, magpatigil, magdesisyon. Pero bakit wala silang ginagawa? May sabuatan ba? Pinagkakaisahan na lang ba tayo ng mga nasa gobyerno? Ibig bang sabihin ito, tuloy-tuloy lang ang korupsyon? Wala na bang pag-asa ang bayan? Hinahayaan na lang ba ng mga matatalino natin pinuno na mangyari ito? Sa simula pa lang, alam na nila kalagaran ito, pero pinili nilang ipagpatuloy dahil kapakinabangan, kapalit ang kapakanan ng mga nakararaming Pilipino. Nasaan ang konsensya? Nasaan ang prinsipyo? Pasaan patungo ang Pilipinas? Saan direksyon tayo dadalhin na mga leader natin ngayon? Wala na bang kakampi ang ordinaryong mamamayan? Nagtatanong lang po, kayo po, ano po ang masasabi ninyo ngayon sa nangyayari sa bayan natin, mga kaibigan, mga kababayan? Marami pong salamat.